Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa John 14, verse 1 to 3. Sabi sa salita ng Diyos, "Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Sa Tagalog, "Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan. At kapag naihanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon." Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. At good morning sa mga visitors nga po pala natin. Good morning. Masaya po kami na makasama kayo sa gawain ng Diyos sa oras na ito. Sabi ng banal na kasulatan, nakikita natin dito na ang Panginoong Hesus, nung kasama niya ang kanyang mga disciples, ay pinapauna niya ng pinasabi, nasabi ni Jesus, "Ako'y aalis, ako'y hindi nyo na makakapiling," because alam natin na si Jesus Christ, sa pagkakataong ito ay mamamatay sa cross, ipapako sa cross, at mamamatay. Kaya pinauna niya nang isinabi sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga disciples, na darating at malapit na ang panahon na hindi nyo na ako makakasama physically, dahil ako'y babalik na sa langit. Hindi na kayo makakasama sa akin. Pero anong sabi niya? "Huwag kayong mag-alala. Ako'y babalik at kukunin ko kayo." Nung marinig ito ng mga disciples, na-trauma sila sa Panginoon. Sa sinabi ni Lord, of course, for the last 3 years, nakasama ni Jesus ang kanyang mga disciples, siya ang kanilang naging leader, si Jesus ang kanilang naging teacher, si Jesus ang kanilang provider, yung kanilang guide, yung kanilang tumutulong sa kanila, yung deliverer nila. For the 3 years, kay Jesus umiikot ang buhay ng mga disciples niya. At sa pagkakataong ito, sinabi ni Jesus na ako'y aalis na at iiwan ko na kayo. So yung mga disciples ay nalungkot. Sila ay nag-alala dahil hindi sila sanay na hindi si Jesus ang nagli-lead sa kanila. Pero sabi ni Jesus Christ, "I will come back for you." So ang pag-uusapan natin sa umagang ito, mga kapatid, babalik ang ating Panginoong Hesus. Ito yung tinatawag nating the rapture of the church. Ito yung pag-uusapan natin. Sabihin mo sa yung katabi, the rapture of the church. Yung word na rapture, mga kapatid, hindi natin mababasa sa Biblia, yung salitang rapture, pero ito ay nanggaling sa isang Latin word na ang ibig sabihin ay a carry off, a transport, or a snatching away. Ito yung konseptong tinuro ng Biblia kung saan yung church, yung mga believers, yung mga Christians, ay kukunin ng Panginoon. So lahat ng mga mananampalataya ay kukunin ng Diyos upang, sabi ng Bible, yung judgment niya sa world ay kanyang maisakatuparan, yung tinatawag nating the tribulation period. So, yung rapture ay mahalaga sa timeline ng Panginoon dahil ito ang pagkakataon kung saan kukunin ng Diyos
ang mga tao na nananalig at nananampalataya sa Kanya. Amen? Sabi ng 1 Thessalonians 4:13 to 18, before the judgment, sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayo na tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15, ito ang katuruan ng Panginoon na sinabi namin sa inyo o na sinasabi namin sa inyo, tayong mga buhay pa o nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Sa araw na iyon, kasabay na malakas na tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya, makakapiling natin siya magpakailanman, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral na ito. So makikita natin dito yung promise, yung teaching ng rapture ay ipinapahayag ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga apostol, at ngayon ipinapahayag din ni Apostol Peter, ni Paul sa atin, na kung saan tayong mga Kristiyano ay mayroong inaabangan sa ating buhay. Ngunit pagdating ng panahon na yon, mauuna muna na i-harvest ng Panginoon yung mga loved ones natin na kabilang sa family of Christ na mga namatay na. Amen? Napakasarap na isipin na yung mga mahal natin sa buhay na miyembro ng pamilya ng Diyos ay makikita nating muli. Amen? Hindi, alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, may sa pagbabalik ng ating Panginoon sa rapture, bago niya kunin yung mga buhay pa, ay mauuna muna yung mga believers na nauna ng pumanaw o nauna ng na mahinga dito, yung mga magulang natin, yung mga lolo-lola natin na mga Christians, yung mga dating mga mentor natin, yung mga pastor natin na kinuha na ng Panginoon. Sila ang unang bubuhayin ng Panginoon. At kung buhay pa tayo, sa pagbabalik ni Lord, tayo naman ay titipunin ng Panginoon. So nakita natin dito mga kapatid yung resurrection ng mga nauna ng kinuha ng ating Panginoon. Alam natin mga kapatid na kapag ka ang taong namatay ay umaalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kaya nga kahit anong gawin ng mga tao, hindi na ito mararamdaman ng isang taong namatay na. Kasi yung katawan na lang yung naiwan at yung katawan na lang ang nalibing doon sa libingan. Alam natin na ang buhay ng tao ay hindi lamang kinukonsist ng kanyang human body. Kung hindi itong katawan natin, ito lamang ay isang parang sisidlan. Pero ang totoong tayo mga kapatid ay yung ating kaluluwa. Sabi ng Genesis 2 verse 7, God formed a man. Diba? God formed a man. Tapos sabi ng Bible, hiningahan ng Panginoon. And then sabi ng Bible, and it became a living soul. So pagkatapos hulmahin ng Diyos ang tao ng creation, hindi pa ito buhay hanggat hindi hiningahan ng Panginoon ng kanyang espiritu. Sabi ng Bible, after mahingahan ng Panginoon, naging living soul.
Amen? Itong living soul na ito maninirahan sa katawan ng isang taong mabubuhay, at kapag ang katawan na ito ay nag-expire na, di ba? Sabi mo sa iyong katabi, nag-expire. May expiration date lang kasi tayo eh. Lahat ng product may expiration date dito sa lupa. Amen? Gagawa ka ng produkto, nag-expire. Lahat nag-expire, lahat nasisira, lahat nawawasak, naluluma, di ba? Nawawala, nalalanta. Kahit ang buhay natin, mga kapatid, may expiration date lamang. At pag ito'y nag-expire na, mamamatay ang tao, at ang kaluluwa ng believer ay babalik sa Diyos, ang kaluluwa ng unbeliever ay matotorment. Yung mga tao na reject nila si Jesus Christ, yung mga tao na reject nila ang gospel, sabi ng Bible, doon mapupunta ang kanilang soul sa condemnation. Pero kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, tapat na naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay babalik sa presence ni Lord. Pero yung body mo naiwan sa grave, sa libingan. Yung soul mo, babalik sa Panginoon if you are believer, and your body will remain to the grave until sa pagbabalik ni Jesus Christ, nabubuhayin ka muli. So ang mangyayari, may 2 beses si Jesus Christ, unang nababasa natin sa Bible, una, bababa muna siya sa alapaap upang kunin ang mga mananampalataya. Pangalawa, yung second coming ni Jesus Christ as a judge. So yung first, pagpunta niya, kukunin muna yung mga mananampalataya. Yung mga namatay na nasa piling ni Lord, mag-reunite yung kanilang soul sa kanilang body at gagawin ng Panginoong glorified body yung kanyang katawan. Amen? At tayong mga buhay pa, sabi ng Bible, ay hindi mauuna sa mga namatay. Mauuna muna silang buhayin, and then yung mga faithful sa Panginoon ay kukunin ni Lord at sama-sama doon sa ulap, sa alapaap, makakasama natin si Jesus Christ na maghahari dito sa sanlibutan na ito. Maghahari muna siya for 1,000 years. Kaya alam natin, mga kapatid, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kahit na yung mga mahal natin sa buhay, na iniwan na tayo dito, nagluluksa man tayo ngayon, pero alam nating darating ang panahon na makakasama natin silang muli. May 2 uri ng pagluluksa sa tao. Yung nagluluksa ka ng hopeless na wala kang pag-asa na, nasasabihin mo, nagluluksa ka dahil yung mahal mo sa buhay, hindi ko na talaga ito makikita. Kahit kailan, hindi na kami magkikita. Hindi ko na siya makikita kailanman. At may nagluluksa naman na merong pag-asa. Bagamat nagluluksa ka, pero alam mong yung mahal mo sa buhay, na miyembro ng pamilya ng Panginoon, anak ng Diyos, tapat na naglingkod sa Kanya, makikita mo pang ulit pagdating ng panahon. Kaya dapat tayo, mga kapatid, pagbutihin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Anumang oras, anumang mangyari sa ating buhay, anumang pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon sa ating buhay, pagsikapan natin na manatili tayong tapat sa Panginoon upang kung kunin man ang ating buhay o kunin man ang mahal natin sa buhay, darating ang panahon na magkakaroon ng reunion. Makikita-kita uli tayo doon sa alapaap kasama ang ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan ang hope ng mga believer. Yan ang hope kung bakit tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Yan ang pinangahawakan natin sa ating buhay, mga kapatid. Napakahalaga ng rapture, yung pagkuha sa mga believers. Why? Sabi ng 1 Corinthians 15:50 to 53, sabi ni Paul, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, na ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos.
At ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Verse 51, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Ito'y hiwaga. At hindi lahat tayo mamamatay, ngunit tayo'y babaguhin. Verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. So God will resurrect all believers who have died at bibigyan ng tinatawag nating glorified body along with the believers na hanggang ngayon buhay pa at patuloy na naghahantay sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Paul, ito'y isang hiwaga. Sabi mo sa iyong katabi, hiwaga. Kasi nung panahon nila, hindi nila ma-express kung paano ito mangyayari. Anong tawag dito sa tinatawag natin ngayon na rapture? Hindi nila ma-express pero reveal sa kanila ng Panginoon na ito ang mangyayari pagdating ng takdang panahon. Nabubuhayin ng mga patay at ang mga natitirang buhay ay kukunin ng Panginoon. Papalitan ito ng glorified body dahil sabi ng Word of God, yung katawan natin na ito, hindi ito pwede sa kaharian ng Diyos. Papalitan ito ng Panginoon. Alam nyo, masayang isipin na yung buhay natin dito kahit maraming problema, maraming pagsubok, maraming karamdaman, maraming sakit, pero darating ang panahon, papalitan ng Diyos ang katawan nating ito ng katawang hindi nasisira, ng katawang hindi nagkakasakit, ng katawang hindi nangihina, ng katawang hindi nasisira. Papalitan ng Panginoon ng glorified body yung ating katawan upang makapiling natin siya, upang ang katawan na yon ay manahan sa kaharian ng Diyos. Kaya, para saan pa na, di ba, sobra tayong sa ating sarili, kailangan, di ba? Maganda naman na tayo ay maging healthy, maging conscious, di ba? Maging maganda. O kaya yung iba, talagang dinadagdagan pa, no? Na magpapalagay ng mga sa katawan, magpapakustomize, padadagdagan yung parts ng katawan, di ba? Patataasin, patatangusin, at kung ano-ano pa. Pero darating ang panahon, papalitan niya ng Panginoon ng katawang mas maganda pa. Amen? So napakagandang isipin mga kapatid, napakahalaga ng rapture sa buhay natin. Sabi ng Word of God sa verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pagtunog ng trompeta. Isang isang kindat, ang tawag yan, isang kisap mata. Di ba? Pag ganun mo, wala ka ng katabi. Di ba? Pag ganun mo, nawala na. Totoo po yan. Hindi pa yan nangyayari ngayon. Pero anong sabi ng Bible? Pag nangyari yan sabay-sabay sa buong mundo, yung rapture, magugulantang ang buong mundo. Kasi, yan isang event yan na kung saan talagang hindi maipagkakaila. And I believe mangyayari yan very soon. Hindi lang natin masabi kung kailan. Sa isang kisap mata. Di ba nga, sa ibang bansa, mayroon silang pinapalabas o na sa mga cellphone nila na parang tumutunog na sounds ng trumpet. Ewan ko kung napanood nyo na yan. Sa ibang panig ng bansa, mayroong nangyari sa Canada, mayroong nangyari parang sa bandang Europe, na hindi nila maipaliwanag bakit may ganong ingay na pag pinakinggan mo, unless fake yon, unless di natin alam kung gawa-gawa lang yon. Pero marami namang nagpapatunay na totoo yon kasi iba-ibang location, nag-live stream sila at naging viral yung mga tunog na parang tunog ng trompeta na tumutunog. Amen. Ewan ko kung naano nyo yan, napanood nyo yung mga yan. Tumutunog. At sabi ng Word of God, kung yun ay mga tunog ng trumpet galing sa heaven, sabi ng Bible, sa huling pag-ihip, in the last sound ng trumpet na yon,
kasabay ng pagtunog ng trompeta, ay mangyayari yung tinatawag nating rapture, mga kapatid. At ito'y instant transformation ng body ng mga buhay pa upang ang kalinang katawan ay palitan ng glorified body for eternity. Papalitan ng ating Panginoon, ng Diyos. Upang, di ba, ang galing no, no? Kaya nga yung mga namatay na, darating ang panahon, talagang mawawala yan sila sa libingan. Talagang mawawala yung kanilang body, mag-reunite ng kanilang spirit, mabubuhay muli, pero with glorified body. Kaya kahit nasaang parts na yung katawan mo, nalibing ka man ng maayos o hindi, or yung mga namatay sa trahedya, yung mga nalunod sa mga sinakyan nilang barko, kahit lahat yan lalabas. Lahat yan iluluwa ng dagat, iluluwa ng lupa yung mga namatay sa kanya. Yung mga believers, yung mga mananampalataya, at mag-reunite ng kanilang spirit at magkakaroon ng glorified body. So ito ay isang pangyayari, event sa buong mundo na magugulantang ang world. Alam niyo, maraming mga teachers ng Bible na hindi na naniniwala na may rapture pa na mangyayari. Sabi nila, hindi naman mangyayari yan. Ano lang yan? Yung iba, figure of speech lang yan. Yung iba, mga ano lang yan. Pero tayong mga born again, mga kapatid, naniniwala tayo. At ito ang nagbibigay sa atin ng hope na patuloy na maglingkod ng tapat sa Panginoon. Ayaw nating maiwan sa rapture. Basahin mo yung sa Revelation, mga kapatid, yung Great Tribulation, yung kahirapan na naghahantay sa mga taong hindi makakasama sa rapture ay isang nakakabagabag, nakakalungkot, at nakakatakot na pangyayari. Ito yung best option natin. Ika nga, huwag tayong magpapahuli sa tren, sa biyahe na ito ng Panginoon, sa event na ito, huwag tayong magpapahuli. Dahil sabi nga nung iba, kung sa second batch ka, hindi biro ang iyong pagdadaanan. Sabi, Pastor, okay lang ako, second batch na lang ako, ine-enjoy ko pa yung buhay ko ngayon. Hindi ko pa nagawa, di ba? Hindi ko pa nagawa yung mga gusto kong gawin, ine-enjoy ko pa tong mga, yung mga ginagawa ko ngayon, nagpapasarap pa ako, nagpapakasaya pa ako, nag-e-enjoy pa ako. You only live once, kaya gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Pero pag naiwan ka ng rapture, ang hirap, mga kapatid. Basahin natin yung Revelation kung ano yung mga naghahantay. Kung ano yung mga nakakakilabot na mangyayari sa world. Ito ang best option ng mga believer, ang makasama sa rapture. Amen? Kaya huwag ka nang maghantay ng merong pang second chance. Dahil hindi biro ang dadanasin ng mga tao, ng mga Christians na maiiwan sa rapture, mga kapatid. Yung pagpapalit ng ating body ay magiging katulad ng kay Jesus Christ. Sabi ng 1 John 3:2, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sinong talagang siya. So katulad ni Jesus Christ, hindi nagbago yung itsura ni Jesus Christ nung siya ay nabuhay muli after 3 days na mamatay siya sa cross. So sabi ng Bible, kung anong itsura natin ngayon, ganun din. Mas pinabata nga lang siguro. Kung medyo may edad na tayo ngayon, pag nabuhay tayong muli, magiging pinaka-best estado ng ating hitsura ang kalalabasan. Pero tayo pa rin yun. Kung tayo ay may mga karamdaman ngayon, kung tayo ay may mga sakit ngayon, kung tayo hirap na hirap sa buhay ngayon, papalitan ng Panginoon yung pinaka-best na pakiramdam sa ating buhay. Kaya yan yung hope. Yan yung pag-asa na meron tayo, mga kapatid. Hallelujah! Sa ating buhay. Kaya nga, mga kapatid, lagi nating isipin. Lagi nating isipin sa ating puso
na any moment sa pagkakataong na ito maaring mag-take place itong tinatawag nating rapture. Maaring bumalik si Jesus upang kunin niya ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya. At siguraduhin natin sa oras na yon dapat makasama tayo. Walang nag-amen na. Dapat makasama tayo. Hallelujah. Sikapin natin, mga kapatid, ng ating buhay sa harapan ng Panginoon ay maging matuwid. Hindi tayo perfect, nagkakamali tayo. Pero yung pagkakamali na yun, hindi dapat manatili na wala na tayong gagawin upang ituwid habang tayo ay nabubuhay pa. Nagkakamali tayo, nabibigo tayo, pero laging may pagkakataon, may pag-asa upang ituwid natin ang ating kamalian sa harapan ng Panginoon. May pagkukulang tayo sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, dahil tao lang tayo, hindi tayo perpekto, pero may buhay pa tayo ngayon na ayusin natin at itama natin yung ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, pero darating ang panahon, mga kapatid, magiging huli na ang lahat para sa ibang mga tao. Kaya nga, sabi ni Paul dito, ito'y isang mystery. Ito'y isang misteryo. Yung katuruan ng rapture, mga kapatid, hindi masyadong na-emphasize sa Old Testament. Pero sa New Testament, ito ang na-emphasize talaga, lalo na sa later part, sa Revelation. Na-emphasize ito na ito'y isang malaking event na mangyayari sa world. Alam nyo, for almost 2,000 years, wala nang nangyari sa mundong ito na extraordinary. Last, nung si Jesus Christ ay namatay sa cross, yun yung parang huling event. No, ito yung pinaka-event na hinihintay natin na mangyayari sa timeline na nakasulat sa Biblia. Wala na tayong ibang hinahantay kundi ang pagkakataon na ito. Kaya nga habang naghahantay tayo, naghihintay tayo sa ating Panginoon, maging tapat tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Huwag tayong aantukin. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang antukin. Tingnan mo yung katabi mo kung inaantok na. Dapat gising ang ating relasyon sa Panginoon. Dapat maayos ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Mararamdaman naman Mararamdaman ng tao kung ang relasyon niya sa Panginoon okay pa o hindi. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, mararamdaman ng espiritu mo kung ang relasyon mo sa Panginoon ay hindi na maayos at dapat may gawin ka na sa iyong buhay. Dapat ayusin mo ng iyong buhay. Lagi nating pinipreach, we are in the last days. Nasa mga huling panahon na tayo. Pero kung minsan dahil sa parang ang tagal mangyari, maraming mga tao naiinip, bumabalik ulit sa dati nilang mga ginagawa. And then pag may nababalitaan katulad nito, yung mga gera, mga World War III na nagbabanta, yung gera sa Israel at kung ano, pasaka lang uli bumabalik. Mag-aayos na ako dahil mga signs na ito. Yung mga natural disaster, yung mga lindol, yung mga bagyo, na sobrang malalakas, yung kahirapan, lahat. Rumors of war. Kaya nga mga kapatid, yung rapture ang pinaka-best option natin upang hindi natin maranasan ang paghihirap na nakaabang at mangyayari na sinasabi ng Biblia. Alam mo ba, na kapag yung mga nuclear missile na yan, pag pinakawalan na, ng mga bansa na meron yan, alam nyo ba kung magiging masaya pang mabuhay dito sa mundo? O yung mga virus na yan na pinapakalat nila, hindi mo alam kung natural ba yan o sadya. Yung mga sakit, wala pa yan sa sinasabi ng Bible na mangyayari pa. Wala pa yan sa kalingkingan. Yung COVID virus na naranasan natin, wala pa yan. Yung hindi ka makabili kapag wala kang ID, ano yung tawag nun? Quarantine pass na mabibili ka lang. Monday MWF, tapos TTH naman yung iba. Hindi ka pwedeng pumasok sa palengke kapag wala kang
Quarantine pass, wala pa yan. Sabi ng Bible, darating ang panahon, hindi ka na makakabili pag wala kang mark ni Antichrist, mark of the beast. Dami, ang dami. Basahin niyo yung Revelation, madami kayong matututunan sa mga magaganap. Pero ang pinaka-hope natin mga kapatid na yung rapture ay dumating bago dumating ang mga pagkakataon na yon. Amen? Maraming nagdedebate kung kailan darating yung tinatawag na pre-tribulation, bago ba yung kahirapan na darating? O yung mid-tribulation o kalagitnaan ng tribulation or post. Pero para sa akin, mas magandang dumating ito ng ng bago. Nang hindi na maranasan natin ng mga anak natin, hindi na natin makita, hindi na natin madanas kung ano yung hirap. Pero sabi ng Matthew 24 verse 36, walang nakakaalam. Kaya nga dapat lagi tayong maghanda. Amen? Lagi tayong maghanda. Hindi natin alam kung kailan. Kaya nga dapat sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi natin binibiro-biro. Hindi natin joke lang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil dapat lagi tayong handa sa Diyos. Malinis ang ating budhi, malinis ang ating kalooban. Dahil ayaw natin magpaiwan dito. Tanungin mo yung katabi, gusto mo maiwan? Ako ayaw ko. Kaya nga sabi ng Amos 4:12, prepare to meet thy God. Handa lagi. Kaya kalimutan na natin yung mga dati nating ginagawa, yung mga bisyo, yung mga kung ano-anong hinihit-hit mo, tigilan mo na yan. Pati tambutso. Mga chemical na kung ano. Yung mga kung anong linalaklak natin. Lagi tayo lasing, araw, gabi, tigilan na yan. Ihanda natin ang ating buhay. Nagtatrabaho tayo araw-araw, may work tayo, normal yan, okay yan. Hindi naman natin sinabi na dahil naghahanda tayo, wag na, tumira na tayo sa bundok, hindi ganun. Yung iba kasi ganun yung mga turo, yung mga kulto. Nadarating na, magugunaw na mundo, tumira tayo sa bundok. Kailangan i-donate ninyo yung inyong mga, pantawid, Ano yun sa balita ngayon? O yung mga porpis. Di scam na. Pero habang nabubuhay tayo dito, habang nag-work tayo araw-araw, habang employed tayo, nagtatrabaho tayo sa office man, sa businesses man natin, at kung ano man ang ating ginagawa, pero naghahanda ang ating puso. Handa ang ating kalooban. Kung rider ka man, nagdadrive ka man palagi, saan ka man pumupunta, handa lagi ang kalooban mo. Dahil hindi mo alam kung kailan mo makakadaupang palad ang Diyos. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Parang, alam niyo yung mga magbabakasyon, tapos, alam mong gusto mong makasama sa bakasyon, dapat nakabihis ka na agad eh. Lalo na kung 50-50 ka, na palagay mo parang hindi ako isasama sa outing Dapat ready ka, magbihis ka na, mag-impake ka na. Kahit hindi pa nagsisimula, hindi pa ina-start yung sasakyan dahil aalis na, nakabihis ka na. Di ba? Para pag-start ng sasakyan, alis na tayo, tayo ka na kagad. Kabihis na ako. Di ba? Hindi katulad ng, mamaya na, wala pa yan, Saka na, may ginagawa ko dito. Pag nag-start na yung sasakyan, aalis na, ngayon ka pa matatakanta, dali, yung yung mga gamit ko, yung damit ko, yung susuot ko, hindi pwedeng ganun. Sa rapture, hindi pwedeng ganun. Dapat ready ka na bago pa dumating. Parang ikaw, estudyante ka, naghahantay ka ng service mo sa school. Hindi mo hahantayin yung service mo, saka ka magbibihis. Di ba?
Saka ka palang magsusuot ng uniform, saka ka lang kakain ng breakfast. Hindi. Liligo ka na ng maaga, darating yung service mo, halimbawa alas 6, maliligo ka na, alas 5, magbibihis ka na, kakain ka na ng breakfast. Kung wala pa yung service mo, tagal pwede ka pang mag-relax-relax ng konti. Ready ka na. Hantay-hantay ka na lang. Pag bumusina, pip-pip, ay, tayo na ako. Alis na ako. Amen? Hindi yung hindi ka handa, saka ka lang magkukumahog. Kaya kung minsan kami pag-aalis sa church, alam ko na mag-ready na kayo ha, alis na tayo. Mag-ready na kayo. Ilang beses, ready na, alis na tayo. Ganun ako ng ganun eh. Kasi kung minsan pag kayo mga babae yung kasama mo, tagal talaga. Madami pang di ba, ewan ko, mga mister. Madami pa, kaya nga pag simba, iwan nyo na yung mga misis nyo kung minsan. Mag-commute ka na, sumakay ka na ng tricycle, iwan na kita. Kasi kung minsan, ang dami pang ginagawa, madami pang kailangan gawin na hindi naman natin masisisi. Lalong-lalo na kung pangangailangan ng mga bata, ng mga anak na magpupunta rin sa church. Pero sa ating buhay, mga kapatid, kailangan handa tayo palagi. Nakabihis tayo palagi. Suot-suot natin palagi yung kabanalan sa ating buhay. Ready tayo. Kaya nga mga kapatid, it is a mystery. Ito'y isang misteryo na ito'y ating inaabangan. Ito'y isang glorious event na dapat nating kinasasabikan. Pag nasasabi ka sa rapture, mga kapatid, yun ang magandang pakiramdam. Pero pag natatakot ka, parang check natin yung ating sarili. Dapat manabik tayo. Dahil mawawala na tayo, maaalis na tayo dito sa karumihan ng mundong ito, sa kasalanan, sa worldliness, sa evilness, sa foolishness ng mundong ito. At makakasama na natin ang presensya ng ating Panginoon forever in eternity. Kaya nga ipag-pray natin, Lord, before the tribulation, sana bumalik ka. Hallelujah. Bago magkaroon ng, sabi nga, bago magkawasakan dito sa mundo. Tingnan nyo yung mga nasa balita, tingnan nyo yung mga leader ng mga bansa, kating-kating na yan eh. Yung mapansin, kating-kating na yan. Konting conflict, gustong sumausaw, gustong sumali. Kasi gusto na nilang i-test yung mga weapon nila eh, kinakalawang na eh. Gusto nilang i-test kung effective ba eh. Kaya laging may gera, laging may laging naghahamunan. Eh tayo sa Pilipinas, anong gagawin natin? Paano tayo? Papuntahin natin yung mga manananggal natin dun. Mga mangkukulam natin dun, kulamin natin yung mga tao. Diba lalo tayo, wala tayong, sa totoo lang, hindi natin kakayanin yung mga ganon. Hindi tayo magso-survive. May mga bomba-bomba, may mga bunker ba kayo sa bahay? May mga tunnel ba kayo na pwede niyong pagtaguan man lang? Wala. Hindi nga natin sigurado na kinabukasan, magigising pa tayo eh. Pag may nagpalipad ng missile, nagkamali ng kalkulasyon, sa atin nahulog. O kaya yung North Korea na o kaya yung mga, sabi nga nila, made in China, na may defective, kung sa atin mahulog, hindi dapat sa atin nakatutok, kaso nag-malfunction. Paano tayo? Kaya nga, lagi tayong maghanda mga kapatid. Total sa mundong ito, wala naman ang nakakaano eh. Wala na tayong dapat kahibangan pa dito. Lahat ng bagay sa mundo, temporary lang. Kaya dapat ang abangan natin mga kapatid, yung ating spiritual life. Kaya nga kailangan, kung hindi ka paligtas ngayon, siguraduhin mo na. Naglingkod ka na kay Jesus. Walang ibang paraan para maligtas sa mga parating na kapahamakan na ito, kung hindi si Kristo lamang. Kung ikaw ay mananampalataya na nanglamig sa Panginoon, alam mo na kung ano mong gagawin mo. Hindi pa huli ang lahat. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Hallelujah. So the rapture is the next event in the calendar before God re-enters the program.
His program to Israel. Yung nangyayari ngayon sa Israel, start na yan eh. Napakalinaw sa Bible na ang timeline ay yung mangyayari sa Israel. Abangan. Kaya tayo ngayon, meron ng mga, hindi pa yan, pero yan na yung start ng mga nahula na sa Revelation, mga kapatid. Pero ang prayer natin, mga kapatid, bago mangyari yan, isalba na tayo ng Panginoon. Katulad ng ginawa ng Panginoon kay Lot. Bago niya wasaki ng Sodoma at Gomora, preserve niya na si Lot. Kinuha niya na. Si Noah, bago i-flash out ng Panginoon ang mga kasalanan ng panahon ni Noah, bago niya pabahain sa buong mundo, sinalba niya na yung si Noah at yung family ni Noah. Si Rahab, naalala niyo si Rahab? Bago mawasak yung wall ng Jericho, bago ipalipol ng Panginoon yung mga tao na nakatira sa Jericho, pero preserve na ng Panginoon si Rahab. So yun ang gusto natin mangyari, mga kapatid, na bago ang judgment ng Panginoon sa world na ito, sa mundo na ito na ating kinatitirhan ngayon, i-preserve na rin tayo ng Panginoon. Kaya naniniwala ako, pre-tribulation mangyayari, bago. Kasi bago may mangyaring kapahamakan, pinipreserve na ng Panginoon yung kanyang mga anak. Palakpakan natin ang Panginoon. So may mga signs na nangyayari at nababasa natin sa balita, napapanood, na hindi na natin mapipigil anytime, any moment. Even ngayon na kahit nag-uusap tayo, nagtatapik tayo, pwede mangyari. Kaya ang tanong, mga kapatid, handa ka na ba? Kaya nga 1 Thessalonians 4 verse 18, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Bakit ito mahalaga? Bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Dahil point number 1 natin, mga kapatid, napakasarap isipin na even though naghahantay tayong sa muling pagbabalik ni Jesus sa rapture, kung mamatay man tayo sa paghahantay sa Kanya, hindi tayo lugi. Bakit? Bubuhayin tayong muli ng ating Panginoon. 2 Corinthians 5 verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Kaya, nakakabawas ito sa takot natin sa kamatayan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi ka mamamatay, hindi ka matatakot sa kamatayan. Dahil alam mong may buhay na walang hanggan ka sa Panginoon. Point number 2, ang pagkakataon na ito ang nagbibigay sa atin ng motivation na mangaral sa ating kapwa. Sa ating mga mahal sa buhay. Ayaw natin na tayo lang ang makasama sa rapture. Gusto natin yung mga loved ones natin makasama din. Paano nila malalaman na may gantong mangyayari? Ito ang magmo-motivate sa atin na mangaral sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kamag-anak natin na hindi pa mananampalataya, na hindi pa kilala si Jesus Christ, yung totoong Jesus Christ. Yung mga best friend natin, yung mga mahal natin na mga tao, ayaw din natin silang maiwan dito at mapahamak. Kaya gusto natin na malaman nila ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ng 1 John 3, 2-3, or verse 3, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap maging malinis tulad niyang malinis. Habang naghahantay tayo ng rapture, sinisikap natin maging malinis ang ating pamumuhay. Kaya napakahalaga, isipin natin ito palagi, maghanda tayo palagi. Habang naghahantay tayo sa Panginoon, mangaral tayo sa mga taong nangangailangan.
Ang pinakapunto natin mga kapatid, ayaw nating ma-miss itong rapture. Ayaw nating mangyari ang rapture na hindi tayo handa. Kaya dapat maging handa tayo. At tulungan din natin ang iba na malaman nila ang katotohanan upang maging handa din sila. Ayaw nating maiwan. Ayaw nating maiwan pag nangyari ang pagkakataon na ito. Kaya nga mga kapatid, kung hindi mo pakilala si Jesus, ngayon tanggapin mo na siya sa buhay mo. If you are not ready, may dalawang bagay na maaring mangyari sa iyo. Number 1, mamamatay ka. Pangalawa, maiiwan ka sa rapture. Either one, bad news para sa iyo. Kung ikaw ay walang tunay na relasyon kay Jesus, bad news ang kalalabasan sa iyo. Hindi ko alam kung anong gusto niyong piliin, pero ako, gusto kong makasama sa rapture. Kaya nga mga kapatid, nandyan lang, may pag-asa pa ngayon eh. Yung kamay ng Panginoon bukas pa. Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Siya lamang ang ating pag-asa sa buhay na ito. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except to me. Pag nangyari na ang mga kaguluhan na ito, kanino ka lalapit? Lalapit ako sa krus. Lalapit ako kay Jesus Christ. Kung ikaw ay hindi pa believer, napakahalaga na ma-recognize mo na you need a Savior. Kailangan mo ng tagapagligtas sa buhay mo, kapatid. Kailangan mong ipagkatiwala sa Kanya lahat ng kasalanan. Kailangan isuko mo sa Kanya, papasanin niya ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Bibigyan Kanya ng kapayapaan, bibigyan Kanya ng kapatawaran, forgiveness of sin, and free gift of eternal life. Huwag mo nang aksayahin ang oras. Huwag mo nang aksayahin ang panahon. Hindi mo alam kung may next day pa para sa iyo. Kaya ngayon pa lang tanggapin mo na si Jesus. Tanggapin mo na ang inaalok niyang kaligtasan para sa iyo. Hiniling ko pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Manalangin tayo sa oras na ito. Kung hindi mo pa kilala si Jesus Christ, totoong Jesus, ito yung pagkakataon na kilalanin mo siya. Buksan mo ang iyong puso sa Panginoon. Kailangan lamang, kapatid, magpakumbaba ka sa Diyos. At magpakumbaba ka at humingi ka ng tawad sa Kanya. Gusto ko muna mag-pray sa mga tao na gustong tanggapin si Jesus Christ, yung salvation nila, para sa buhay nila. Baga susundan nyo lang ako, magpipray tayo ngayon. Susundan nyo lang ng buong puso. Amen, ready na tayo. Hayaan mo yung katabi mo. Itong gagawin mo ngayon, mga kapatid, ay para sa iyong kaluluwa, para sa iyong sarili. Kaligtasan para sa iyo. Manalangin tayo. Sabi mo, Panginoong Hesus, ako po ay nananalig sa iyo na ikaw ay namatay sa krus upang tubusin ang aking mga nagawang kasalanan. Panginoon, nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako.
sa lahat ng aking mga nagawa. Mula nung ako'y bata pa hanggang ngayon. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, pumasok ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Baguhin mo ang aking buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po ang regalo mo, ang buhay na walang hanggan. At ako'y handang maglingkod sa iyo mula sa araw na ito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw naman ay mananampalataya na, kung gusto mong i-recommit ang iyong sarili sa Panginoon, sumabay ka rin sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawad sa aking mga pagkakamali. Patawarin mo ako, Lord, kung ako'y nanghina, kung ako'y nanglamig sa iyo. Lord, tulungan mo ako na makabalik ang dating pag-ibig ko sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, na muling maayos ko ang aking relasyon sa iyo. Lord, kung kailan ka man babalik, ihanda mo palagi ang aking buhay. Gamitin mo ang aking buhay, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Lord, na ako'y binago mo, na ako'y pinatawad mo, na ako'y pinili mo na maging anak mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung tinanggap mo si Lord, ikaw ay magpatuloy sa Kanya. Yung mga nanonood online, magpatuloy po din kayo. At maghanap kayo ng mga Bible-based church. Kung hindi man kayo dito sa area namin, kung nasaang community kayo, maghanap kayo ng mga simbahan na Bible-based, ng mga nagtuturo talaga ng aral na nanggaling sa Biblia. Amen? Manalangin tayo mga kapatid. Ama naming banal, salamat Lord sa oras na ito. Salamat sa iyong banal na salita na patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Na ang aming buhay na ito, Lord, ay pansamantala lamang. Temporary lamang ito, Panginoon. Ano man ang aming na-achieve, ano man ang aming na-acquire, ano man ang kasikatan, ano man kapangyarihan, Lord, ano man po ang aming kayamanan na naimpok sa lupang ito, lahat yan nawawala, temporary lamang. Ang mahalaga, Lord, ang aming relasyon sa iyo, ang aming buhay, ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo, Lord. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi kami panghinaan ng loob, na kami ay patuloy na lumaban sa hamon ng buhay na ito. Ano mang pagsubok, ano mang problema, Lord, ay hindi matinag ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ano mang kasinungalingan ang ibulong sa amin ng kaaway, ay mananatili kami, Panginoon, na nakakapit sa iyo, O Diyos. Patawad po kung may pagkakataon, Lord, na kami ay nanghina, o kami ay nanglamig, Panginoon. Patawad po kung may pagkakataon, Lord, na binaliwala namin ang iyong salita o ang misyon na ibinigay mo sa aming puso. Panginoon, salamat na may oras pa kami at may pagkakataon pa kaming ayusin ang aming buhay sa iyo. Nagawin ang kalooban mo, Panginoon. Salamat, Lord, na kung sa iyong pagbabalik, tulungan mo kami na manatili kaming handa, O God, na kami ay gumagawa, masipag na kumikilos sa iyong gawain, Panginoon. Lord, kung kailan ka man babalik, ihanda mo kami. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na ipangaral ang iyong banal na salita, ang mabuting balita, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, upang hindi lang kami ang makapaghanda at sila rin, Panginoon, ay makasama sa rapture, Lord. Tulungan mo kami, gawin mo kami instrumento
na ang aming pamilya na hindi pa nakakakilala sa Diyos ay maakay namin sa iyong paanan, Panginoon. Lord, hindi namin ito magagawa kung wala ka. Kaya tulungan mo kami. Holy Spirit, patuloy kang magministeryo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aming kanlungan, na ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming katuwaan, ikaw ang aming kasiyahan, Lord. Sa iyo lamang namin matatagpuan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan na ito, O Diyos. Kaya salamat, Lord, ikaw lamang ang aming itinataas sa oras na ito. Pinupuri, sinasamba, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah.